Isa po akong katulong ng negosyanteng mag-asawa. May pwesto sila na malapit sa palengke at malaki ang pwesto na iyon. Araw-araw akong pumupunta doon tuwing umaga upang maglinis. Tapos muling uuwi sa bahay upang maghanda ng pagkain na pangtanghalian. At saka babalik sa tindahan upang ihatid iyon kila sir at ma'am. Pag-uwi ko naman ng mga alauna ay dadating ang nag-iisang anak ng amo ko na si Jethro. 17 taong gulang lang at nag-aaral ng first year college sa isang kilalang paaralan dito sa May Buendia, Pasay. Matangkad na binatilyo ito at isa siyang varsity sa kanilang paaralan. Ako nga pala si Mitch, 19 years old, matangkad, maganda, at may kalakihan ang dinadalang kambal. Nakuha ko mula sa lahi ng aking ama ang pagiging matangkad at sa lahi ng aking ina naman ang pagiging maganda dahil sa may dugong Kastila ito. Kaya masasabing hindi rin talaga magpapahuli ang itsura ko sa mga artista sa panahon ngayon. Nagkataon lang na nagkasakit ang aking ama kaya napilitan akong huminto sa pag-aaral at mamasukan na lang bilang katulong ng pamilyang negosyante. Maliban sa akin ay mayroon pang ibang tauhan ang aking mga amo. 2 babae na tindera sa tindahan, isang babaeng labandera, isang tagalinis ng bahay, at isang driver na taga-sundo kay Jethro sa paaralan at ito rin ang inuutusan sa pagdi-deliver sa mga kliyente. 3 taon na nga ako namamasukan sa pamilyang ito at wala akong naging problema dahil mababait naman ang aking mga amo, pati na rin ang kanilang nag-iisang anak. Isang araw noon, nagkasakit si Jethro at sinabi ng amo kong babae na wag na daw muna akong pumunta sa tindahan at wag na rin daw muna akong maghatid ng pagkain dahil magpapadeliver na lang daw sila ng kakainin sa tanghalian. Basta't bantayan ko na lang daw si Jethro at siguraduhing makakainom ito ng gamot sa tamang oras. Kaya umaga pa lang ay nasa kwarto na ako ni Jethro at binabantayan ko na ito. Kada 3 oras ay kinukuhanan ko ito ng temperatura para malaman kung tumataas ba ito ng sobra. Dahil sabi ng amo ko, agad ko silang abisuhan kapag nagtuloy-tuloy ang pagtaas ng lagnat ng kanilang anak. Kapag oras na nga ng inom ng gamot, ay inaalalayan kong ibangon ang katawan nito upang makainom. Matapos nitong makainom ng kanyang gamot, ay mabilis itong bumalik sa pagtulog. Maya-maya lang din ay narinig kong nagring ang telepono, kaya lumabas ako ng kwarto upang sagutin. At si ma'am pala iyon. Hello po madam, napatawag po kayo. Kamusta na si Jethro? Mataas pa rin po ang lagnat eh. Sige, ganito na lang iha. Kumuha ka ng bimpo sa cabinet niya. Tapos basain mo ng tubig na may konting alcohol. Tapos punasan mo ang buong katawan niya nang paulit-ulit hanggang sa bumaba ang lagnat niya. Sige po ma'am, opo. Sige na. Gawin mo na yun ha. Ingat kayo dyan. Paalam pa ni madam. Pagkababa ko ng telepono, ay agad akong bumalik sa kwarto ng binata upang kumuha ng labakara at binasa iyon ng tubig na may alcohol. Lumapit na nga ako kay Jethro at tiningnan muna ang mukha ng binata. Tulog na tulog ito na tila walang malay. Pinag-iisipan ko kung anong parte ng katawan nito ang una kong pupunasan at baka kasi magalit ito kapag nagulat siya sa malamig na towel na ipupunas ko sa kanyang katawan.
Kaya dahan-dahan muna akong lumapit dito at hinaplos ang noo at bigla siyang gumalaw ng bahagya. At isinunod ko rin naman ang pagpunas ng towel sa noo, muka, leeg at dibdib. Ngunit nahirapan akong ipasok ang kamay ko sa leeg niya dahil ang damit niya ay naka-turtleneck ito na medyo may pagkasikip. Hinawi ko ang kumot nito at idinaan ko na lang ang towel sa may tiyanang bahagi tsaka ko pinunasan ang kanyang katawan. Habang nasa loob ng kanyang damit ang aking kamay, ay tila mapapaso ako sa init ng katawan nito dahil nga may lagnat siya. At may paminsan-minsang nabibitawan ko ang towel at nahahaplos ko ang malapad na dibdib nito pati na ang matigas na tiyan dahil sa pagkakaroon ng mga abs. Kaya kahit abala ako sa pagpupunas, ay iba ang nasa isip ko. Tila gusto kong makita ang buong katawan nito, kaya para matupad ang aking kagustuhan na makita ang kanyang katawan, ay naisip kong palitan ito ng damit upang magkaroon ako ng dahilan. Kumuha ako ng maluwag na t-shirt na puti sa cabinet at sinimulan ko nang iangat ang damit nito at napansin kong medyo gumagalaw at napapamulat siya ng bahagya. Para hindi mahalata ay nagsalita ako. Jethro, palitan lang kita ng damit ha, basa ka na kasi sa pawis. Tumungo lang ito at tuluyan ng pumikit. Sumusunod naman siya kapag tinataas ko ang mga kamay niya upang alisin ang braso sa manggas. Noong tuluyan ko nang mahubad ang damit nito, ay kunyari inilalagay ko muna ang damit nito sa laundry basket. Pero ang totoo ay pinagmamasdan ko lang ang kanyang matipunong katawan na may pagkakayumanggi dahil nga madalas itong bilad sa araw sa paglalaro ng basketball. Maya-maya ay muli akong bumalik upang suotan ito ng damit. Matapos mabihisan ay nagpahinga na ito. Habang mahimbing ang tulog nito ay muli na namang may kapilyahan na pumasok sa utak ko. Bakit tila gusto kong alamin kung gaano kalaki ang tropa nito sa ibaba. Dahil nga nakasuot ito ng maluwag at manipis na basketball short, kaya may nakabakat dito tila matabang nilalang na nagmumula sa gitna ng hita at nakapahiga papunta sa may bewang. Namalayan ko na lang na lumalapit ako dito at tinitingnan kung nasaan ang dulo ng mahabang nilalang na iyon. Ngunit parang hindi ako makapaniwala na tila isang ruler ang haba nito. Bago ko nga nakita ang bakat ng dulo nito. Kaya lalo akong nanabik na makita ng personal ang kaibigan niyang mahaba. Kaya kinuha ko ang towel at sinumulang punasan ang binti nito papaakyat sa hita. Habang ginagawa ko yun ay pinagmamasdan ko ang mukha ni Jethro kung gumagalaw ba ito o magigising sa aking ginagawa. Ngunit wala itong kakilos-kilos at mukhang malalim talaga ang tulog dahil sa masama ang kanyang pakiramdam. Kaya kahit kinakabahan ako, ay dahan-dahan ko pa ring hinawakan ng garter ng short at ibinaba. Dito na ako nagulantang at napasabing, "Wow, ang haba at ang laki ng kaibigan niya." Dahil noon pa lang ako nakakita ng ganitong kahabang kaibigan. Kahit malambot ito at mukhang matamlay, ay talagang masasabing kapag iyon ay nagalit, ay siguradong may mapupunit na kalamnan. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nagawa ko dahil namalayan ko na lang na ini-enjoy ko ang bagay na iyon. Naramdaman kong kumikilos ito, kaya nagkunwaring pinupunasan ko ulit ang kanyang mga hita. Noong hindi na ulit ito gumagalaw, ay kinumutan ko na ito, tumayo na ako, at lumabas na muna ng kwarto.
Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ko at nanginginig ang aking kalamnan ng mga oras na iyon. Kaya naisipan kong maligo. Dahil sa sobrang init din ng pakiramdam ko na tila ba nag-aapoy ako dahil sa aking ginawa. Habang naliligo sa banyo ay muli kong naalala ang ginawa ko kanina. Dahil nga nabitin ako, kaya naman doon ko na lang sa banyo ginawa ang bagay na iyon ng mag-isa. Noong matapos ay napakapit ako sa handle dahil baka mapalugmok ako sa pagod. Maya-maya ay nakarinig ako ng pagkatok sa pinto ng banyo. At agad ko namang nakilala ang pinanggagalingan ng boses nito. Ito ay si Alex. 25 years old na ito na family driver ng pamilya nila Jethro. Kumatok ito ng malakas, sinabi ko naman na naliligo pa ako. Sinabi naman ito na buksan ko daw ang pinto ng banyo dahil may iaabot siya. Ngunit sinabi ko naman sa kanya na ilapag niya na lang iyon sa lamesa sa sala. Sumagot itong muli na kapag hindi ko daw binuksan ang pinto, ay isusumbong niya ako sa mga amo ko. Inalis ko ang pagkakalak ng pinto at masungit na sumilip dito. Ano ba kasi ang iaabot mo? Hindi mo ba pwedeng ilapag na lang muna sa lamesa? At bigla na nga itong itinapat sa mukha ko na nakasilip sa maliit na awang ng pinto na supot ng mercury drug. At sinabing, "Eto gamot yan para kay Jethro. Pinapabigay ni ma'am. Siguraduhin mo daw na makakainom ng gamot si Jethro sa tamang oras." Hinablot ko naman ang supot at isasara na ang pinto nang biglang hinawakan ito ni Alex at muli ko itong sinungitan. "Ano ba Alex? Bitawan mo nga ang pinto. Nakita mong naliligo pa ako Bastos ka talaga." Hindi ito agad sumagot at tumingin sa aking katawan. Nabitawan ko kasi ang towel na hawak ko kanina. Dahil dalawang kamay ko ang ipinantulak sa pinto. Matapos ang ilang segundong pagkakatitig nito sa akin, ay bigla akong nagsalita. "Hoy Alex, ang bastos mo Isusumbong kita kay ma'am." Pero hindi pa rin ito binitawan ang pinto at nakangiting nagsabi, "Parang gusto ko ring maligo Muli naman akong sumagot. "Wala akong pakialam kung gusto mong maligo." Muli naman itong sumagot. "Gusto kong maligo na kasabay ka." Tapos, nagpatuloy kami sa pagdidiinan ng pinto dahil gusto niyang pumasok. Sabi ko naman, "Pag hindi ka talaga tumigil Alex, sisigaw na ako. Isusumbong din kita kala ma'am." Tumigil ito saglit at nagsalita. "Sige, isumbong mo ko. Sasamahan pa kita. Dahil tamang-tama, may isusumbong din ako sa kanila." Sabay ang nakakaasar ng ngiti nito. Sumagot naman ako ng, "Teka, anong ibig mong sabihin?" Muli itong nagsalita. "Kanina pa ako dumating at dumaretso sa kwarto ni Sir Jethro para sana iabot ko nga yung plastic ng supot na gamot. Kaso nagulat ako dahil may iba pa akong natuklasan. Ibang pag-aalaga pala ang ginagawa mo sa anak ng amo natin. Sa tingin mo, matutuwa ba si Ma'am Elaine dyan? Kapag nalaman na espesyal na pag-aalaga ang ginagawa mo sa anak nila? At talagang ginalingan mo dahil nakapikit ka pa." Dahil sa mga sinabi niya ay tila nawala lahat ng dugo sa aking muka dahil sa kaba at saka ko naisip na may nakakita pala sa ginagawa ko kanina kay Jethro. Nagpatuloy pa nga ito sa pagsasalita. "Pero wag kang mag-alala Mitch. Hindi naman ako madaldal. Basta marunong ka lang ding makisama." Ngumiti ito muli at dahan-dahang itinulak ang pinto papabukas. Wala na akong nagawa kundi hayaan na lang na makapasok siya ng tuluyan sa banyo at siya na rin ang naglak ng pinto. Sa oras na iyon ay kaming dalawa lang ang naroon dahil nasa palengke ang dalawang katulong kaya
walang makakaalam sa nangyayari sa banyo. Tila isa itong baliw na nakalabas ang dila at uhaw na uhaw. Hindi ko magawang pumalag sa lahat ng ginagawa niya dahil natatakot akong maisumbong sa amo namin. Mabilis siyang naligo bago ginawa ang bagay na iyon ng maraming beses. Malaking tao si Alex na nasa 5'9" ang height, malaki ang katawan at masasabing matipuno din talaga. Dahil dati daw itong nagtatrabaho bilang kargador sa pier bago naging driver ng pamilya. Sa unang pagkakataon ay naranasan ko ang brutal na paraan sa bagay na iyon. Wala itong pagdahan-dahan na animoy jackhammer na bumubungkal ng matigas na konkretong kalsada. Bingi rin ito sa pakiusap at pagmamakaawa ko na magdahan-dahan lang. Pakiramdam ko ay para akong napagtulungan ng 5 tao dahil sa bangis ng pinaparanas niya. Noong makatapos ay tawa-tawa itong lumabas ng banyo at sinabing sa susunod daw ulit. Kahit na inis ako sa kanya, ay hindi ko magawang magprotesta dahil mahal ko ang trabaho ko at hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho dahil may sakit ang ama ko. Kaya kailangan ko talagang tiisin ang gulong pinasok ko. Muli akong naligo habang diring-diri sa sarili kong katawan. Matapos ko na ngang maligo ay narinig kong may nagdo-doorbell sa gate at sigurado akong sina Aling Kunching iyon galing sa pamamalengke. Nakatapis lang ako noong pagbuksan ko sila. Tapos bumalik na ako sa kwarto para magbihis. Ngunit nakasalubong ko naman si Jethro na naroon sa sopa sa sala. Hawak ang ulo nito, masakit raw at nahihilo pa rin siya. Sabi ko naman na bakit siya bumangon agad. Sabi naman ni Jethro na mas lalo raw siyang manghihina kapag nakahiga lang ng matagal. Sabi ko naman na dapat talaga ay hinintay niya na lang ako sa kwarto niya. Sabi niya naman na balak niya raw na siya na ang kukuha ng pagkain pero nahihiya siyang istorbohin ako dahil mukhang busy pa kami ni Alex sa loob ng banyo. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Ibig sabihin ay nakita niya kami. Sabi niya naman na wag daw akong mag-alala dahil wala naman daw siyang balak na isumbong ako tungkol sa naging ugnayan ko kay Alex. Halos mapasabunot ako sa aking buhok dahil ibig sabihin ay pati pala iyon ay nabisto niya. Hindi ko na lang muna pinansin ang mga sinabi nito na parang dinideny ko. Sinabi ko na lang na aalalayan ko siya sa pagbalik ng kanyang silid at dadalhan ko na lang din siya ng pagkain. Pumayag naman ito at tumalima na sa aking pag-aalalay. Dahil sa nakatapis lang ako ng mga oras na iyon, ay biglang naalis ang pagkakakapit ng tuwalya at nalaglag nga ito. Kaya tumambad sa harapan ni Jethro ang katawan ko. Hindi rin ako nakagalaw agad dahil ayoko siyang bitawan dahil alam kong mahina pa ito at baka bumaksak pa siya sa sahig. Titig na titig sa bagong ligo kong katawan si Jethro na tila ba ngayon palang nakakita ng katawan ng isang babae. Agad ko na rin binasag ang katahimikan at sinabing kumapit muna siya sa sofa at aayusin ko lang ang tapis ko. Tumango naman ito at saka ko dinampot ang aking tuwalya at muling nagtapis. At muli ko siya ulit inalalayan at inihatid sa kanyang silid. Matapos noon ay dumaretso muna ako sa kwarto naming mga katulong at nagbihis. At saka kinuha ko ng pagkain si Jethro. Habang kumakain siya, ay nasa tabi niya lang ako at pinagmamasdan ko itong kumain. At maya-maya, naisip ko na lang na
kailangan kong kausapin ito tungkol sa nakita niya sa amin ni Alex. Ayoko kasing mawalan ng trabaho dahil ako ang inaasahan ng pamilya ko. Nagsalita na ako. Jethro, anong nakita mo kanina sa banyo? Huminto ito sa pagkain at tumingin sa akin bago dahan-dahan na nagsalita. Lahat ng ginawa niyo ni Kuya Alex nakita ko. At muli nitong hinarap ang kanyang pagkain. Hindi na muna ako umimik dahil sa hindi ko rin naman talaga alam kung ano ba ang dapat kong sabihin. Matapos nito kumain ay muling nagsalita. Ate Mitch, huwag kang mag-alala. Walang ibang makakaalam ng nakita ko. Hindi rin naman kita isusumbong kala mami and daddy kasi mabait ka naman at alam kong mapagkakatiwalaan ka namin. Sige na Ate Mitch, kumain ka na muna sa kusina at matutulog na ulit ako. Hinawakan ko ito sa kamay at sinabing, Jet, maraming salamat ha. Hayaan mo at balang araw makakaganti rin ako sa kabaitan mo sa akin. Tumango lang ito at pumikit na rin. Dinampot ko na nga ang pinagkainan nito at lumabas na sa kwarto at pumunta na sa kusina. Pagkarating ko sa kusina ay naabutan ko si Alex na kumakain. Ngumiti ito nang makita ako. Hindi ko alam kung bakit hindi galit ang nararamdaman ko dito, kundi parang pananabik pa na muli ko siyang makasama. Tinanong ako nito kung magaling daw ba ang alaga kong si Jethro. Sabi ko naman na wala nang lagnat pero kailangan pa magpahinga. Tumingin lang ito sa akin saglit at muling nagpatuloy sa pagkain. Matapos itong kumain ay sinabing aalis na daw siya at babalik na siya sa tindahan dahil may ipinapadeliver ang amo namin. Matapos kong kumain ay bumalik na ako sa kwarto ni Jethro at naabutan kong natutulog na ito. Kaya umidlip na rin ako sa sofa na malapit sa kama nito. Dahil nga pagod ako dahil sa mga ginawa kong activities kanina sa CR ay mabilis din akong nakatulog. Ramdaman ko na lang na may tumatapik sa balikat ko. Si Ma'am Elaine pala, ang amo kong babae. At sinabi sa akin na pumunta daw ako sa tindahan upang tulungan ang dalawang tindera na magre-rearrange ng mga stock at maglilinis na rin. Dahil sa mukhang matagal iyon gawin, kaya naman hindi malabong abutin ako ng madaling araw doon. At doon na rin daw ako matulog at sa umaga na lang umuwi, wika pa ni Ma'am. Tumango lang ako at lumabas na ng kwarto. Nang sumapit ang 8:00 ng gabi, dumating na ang amo kong lalaki na inihatid ni Alex. Sinabi nito sa akin na sumabay na ako kay Alex pagbalik sa tindahan para hindi ko na kailangan na mag-tricycle. Mabilis naman ako nagbihis ng fitted na jeans at collared na blouse para makakilos ako ng maayos sa tindahan. Pagkarating ko doon ay naabutan kong nagsisimula na ngang maglinis sina Lenlen at Pinang. Kaya mabilis na rin akong pumasok at tumulong sa kanila. Matapos maglinis ng buong tindahan ay tinulungan kami ni Alex na ibaba ang mga lumang stocks. Tapos papalitan naman namin iyon ng mga bagong deliver na stocks. Malaki nga ang tindahan ngunit napakasikip nito sa loob dahil punong-puno ng stocks. Kaya pawis na pawis kaming apat. Matapos na nga makapaglinis at mag-arrange ng mga stocks, ay sinabi ko kay Alex na samahan ako bumili ng makakain dahil may ibinigay naman si Ma'am Elaine na pang snacks namin. Ako kasi ang katiwala ng mag-asawa, kaya kahit sa pera, ako rin ang pinagkakatiwalaan nila. Tinungo namin ang pinakamalapit na bakery upang bumili ng tinapay at sinamahan na rin namin ng malaking soft drinks at muli nang bumalik.
Matapos naming makakain ng snacks, ay sinabi ni Alex kina Lenlen at Pinang na ihahatid muna ako nito sa bahay ng mga amo namin at kakatok na lang siya pagbalik niya. Hindi ako agad nakasagot dahil alam naman namin ni Alex na sa tindahan ako pinapatulog ng amo namin. Ngunit hindi na rin ako umalma pa dahil baka may plano itong muling makapunto sa akin. Kinuha ko na nga ang dala kong bag at tinungo na namin ang pick-up van na service ng mga amo namin. Sumunod na rin sa akin si Alex. Noong pareho na kami nakasakay at tinanong ko siya kung saan kami pupunta at bakit umalis pa kami ng tindahan, doon naman kami pinapatulog ng amo namin. Sumagot naman ito na sa lugar daw na malamig at komportable kami pupunta. Sabay ngiti nito na tila ba ay may ipinapahiwatig. Umupo na lang ako ng diretsyo at isinuot ang seatbelt. Pagkaalis sa tapat ng tindahan ay mabilis na niyang pinaharurot ang sasakyan, kaya napapakapit ako sa hawakan ng sasakyan. Tapos suminto ito sa tapat ng isang gusali na maraming silid na walang kusina. Inilabas ang ulo sa bintana at nagpalinga-linga. Tila tinitingnan kung may mga tao ba na makakakita sa amin. Nang masiguro niya na walang tao sa paligid at marahang ipinasok ang sasakyan sa makipot na entrada ng gusali at agad pumarada sa dulo. Kaya nang pareho na kami makababa ng sasakyan, ay hinawakan niya na ako sa kamay at nagtungo na kami sa reception. Magiliw ang pagbati ng babae na nagbabantay doon na sa tingin ko ay hindi nalalayo ang tanda ko sa kanya. Matapos makapagbayad ay may inabot na card sa amin na may nakasulat na numero 306. Inakbayan na ako ni Alex at tinungo na namin ang elevator at pinindot niya ang button 3. Pagkarating sa ikatlong palapag ay isa-isa naming tiningnan ang mga numero na nakasulat sa pinto hanggang sa marating namin ang room 306. Pagkapasok pa lang ay talagang namangha ako dahil pagkatapos ng unang pinto ay may kasunod pang isa. Tapos kailangan i-insert ang card na ibinigay upang lumiwanag ang mga ilaw at gumana lahat ng appliances sa loob. Mabango, malinis at elegante ang itsura ng silid. Matapos akong makapasok ay dumiretso na ako ng higa sa kama dahil medyo masakit talaga ang likod ko marahil sa pagod sa paglilinis ng tindahan. Nagulat ako noong humiga ako sa kama dahil nakita ko ang reflection ko sa salamin. Bakit kaya may malaking salamin sa kisame ng kwartong ito? Kailangan bang nananalamin habang nakahiga dito? Natatawa ko pang tanong sa sarili ko. Nakita kong dumiretso si Alex sa banyo at narinig kong nagbukas na ito ng shower. Dahil sa nanlalagkit din ako, dahil nga pawisan kami noon kanina, ay naisipan ko na ring maligo. At parang gusto kong sumabay kay Alex. Kaya dahan-dahan akong tumayo at dahan-dahan kong inangat ang aking collared na damit at inalis na rin ang fitted na jeans. Tsaka ako napaharap sa may salamin. Nakita ko ang perpektong kurba ng aking katawan at ang nag-uumapaw na harapan. Walang duda na ito rin ang dahilan kung bakit tila nababaliw sa akin si Alex. At nagiging malahalimaw ito kapag nakikita niya iyon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at nakikita ko siyang naliligo. Marahan kong sinabing, "Pwedeng makisabay para makatipid sa tubig." Nagulat naman siya. Hindi niya siguro inaasahang game na rin ako sa bagay na iyon. Matagal ko na rin namang pinangarap na
masubukan ng bagay na iyon. Kaso kanino naman? Ayoko naman na kung kani-kanino lang. Pero ano pang magagawa ko? Mukhang wala na akong kawala kay Alex dahil na-blackmail na ako. Kaya naisip kong enjoyin ko na lang. Tsaka sa totoo lang, nagustuhan ko rin naman iyon. Agad niya akong pinapasok at pinaliguan at doon na nga namin pinagliyab sa init ang malamig na banyo. Napakasarap pala noong gawin kapag may nakabukas na shower na nagbubuga ng manipis na tubig na medyo maligamgam. Noong makatapos ng isang beses sa banyo, ay lumabas na kami at doon na sa higaan ipinagpatuloy na buong magdamag na pagpapakapagod. Pasado 6:00 nung ihatid niya ako sa bahay, naabutan kong nag-aalmusal ang mga amo namin. Bago naman ay nag-asikaso na ako ng aking mga gagawin. Ang sabi naman ni Ma'am Elena, abangan ko raw na magising si Jethro at pakainin ng almusal. Pagkatapos noon ay wag ko daw kalimutan na painumin ito ng gamot pagsabit ng 9 a.m. Tumango lang ako at naging abala sa aking mga gawain. Bandang 8:30 a.m. ay nakaligo na ako at doon na nga ako tumambay sa kwarto ni Jethro para abangan ang paggising niya. Pagkagising ni Jethro ay malaki ang ngiti niya sa akin at sinabing napanaginipan niya raw ako na may ginagawa kaming masayang bagay. Katulad noong nakita niyang ginagawa namin ni Alex. Sabi ko naman na hanggang panaginip lang dapat iyon at wag niya munang gagawin sa totoong buhay. Dahil kapag nakabuo siya ay sira na ang kanyang mga pangarap. Dahil matitigil na siya sa pag-aaral at magiging kasing hirap ng pamilya ko na walang narating sa buhay. Mabait na bata naman iyon si Jethro, kaya tumango lang siya at mukhang sumasang-ayon din naman. Magmula noon ay naging regular na ang ginagawa namin ni Alex. Hinahanap-hanap na rin kasi ng katawan ko ang ganong uri ng kalinga. Yung masasabing mabangis na paraan. Kaso noong lumipas ang 1 taon ay nag-alala ako dahil bigla akong nabuntis. Naisip ko na masisira na ang buhay ko dahil mukhang wala namang balak magseryoso si Alex. Pero nagulat ako dahil sinabi niyang magsama na raw kami. Sabi pa ni Alex na may sarili na raw siyang bahay na nabili. Hindi naman daw yun kalakihan pero sapat na iyon para sa isang pamilya. Kaya ang nangyari ay nagpaalam ako sa mga amo ko na hindi na ako mag-i-stay in sa kanila. Pero doon pa rin ako magtatrabaho. Mabuti at pumayag rin naman sila. Kaya nagpatuloy kami ni Alex na nagtatrabaho sa pamilya ni Ma'am Elaine. Hanggang sa naging 3 na nga ang aming anak ni Alex. Nakabili na rin ng jeep si Alex kaya umalis na siya kina Ma'am Elaine at naging jeepney driver na lang siya. At dahil nga sa aming pagtutulungan ay nagawa naming maging maayos at masaya ang aming pamumuhay. Hanggang dito na lang po Miss Angel ang kwento ko. Naway nagustuhan ng inyong mga tagapakinig. Ayan my loves, dito na po nagtatapos ang kwento ni Mitch. Hi Miss Angel, ako nga po pala si Reagan, 33 years old, single and available. Taga rito sa Mandaluyong. Ang kwentong nais kong ibahagi ay mainit na kwento na may kinalaman sa pagtatanggal ng init ng katawan at may kinalaman din sa aking trabaho. Hindi po ako nagtatagal sa mga karelasyon dahil sa isang obligasyon na nakadikit sa aking trabaho.
nasa college pa lang ako, ay trip ko na talaga ang modeling. Hindi rin ako tabain at maganda ang hubog ng katawan. 5'11" ang height at may malalim na dimple. Iyon daw ang edge ko pagdating sa mga competition. Mahilig na rin akong sumali sa mga body contest noon dahil na rin sa udyok ng mga bading kong tropa. Suportado nila ang mga costume at asikasong-asikaso ko sa lahat ng mga kailangan ko. Kaya hanggang sa makagraduate ako ay palagi nila akong sinasali. Hindi naman sa pagmamayabang pero wala akong sinalihan na wala akong nakuwang place. Ilan din doon ay halos palaging first place. Masaya ang ganong buhay kasi palaging may party after ng mga competition. Kaso katagalan ay nawalan na rin ako ng gana. Narealize ko kasi hindi naman ako kayang buhayin ng ganong racket. Barya-barya lang palagi ang kita ko doon. Kaya naisipan kong mag-apply bilang model ng mga damit at iba ring mga pampapogi. Pero ganun din ang kinalabasan. Kapos pa rin kasi hindi naman laging may project o may makukuwang magpapa-endorse ng mga product. Isa pa, hindi rin naman ganun kalaki ang bayad. Magastos pa kasi kailangan ko mag-maintain ng mga pampakinis. Dahil sa graduate naman ako ng kolehiyo, kaya naisipan ko mag-apply na lang ng office work. Kahit hindi ganun ka-exciting ang buhay ng mga nagtatrabaho sa office, ay tinitiis ko na lang. Hindi naman sa nag-iinarte ako sa pag-o-office, pero gaya ng mga kwento ng mga kaibigan kong nauna na sa pagtatrabaho sa opisina, ay boring daw talaga ang office work. Halos paulit-ulit lang ang magiging trabaho mo sa araw-araw. Papasok ng maaga para hindi maabutan ng traffic, tapos uuwi ng late para walang unfinished work. Ganun na ganun lang. Hindi rin naman sila nagkamali dahil noong nagtrabaho na nga ako sa opisina dito sa Mandaluyong ay ganun na nga ang nangyari. Paulit-ulit lang talaga ang mga nangyayari sa pang-araw-araw. Tapos napakahirap pang makakuha ng promotion. Kailangan sumipsip sa mga matatandang boss para magkaroon ng magandang ratings para maging candidate for promotion. Wala naman sa ugali ko ang sumipsip para lang magpa-promote. Kaya ayun, tengga na ako ng 3 taon at hindi pa rin ako nakatikim ng promotion. Makalipas nga ang ika-3 taon ko sa trabaho sa opisina ay nagsisiresign na yung mga matatanda. Tapos nagre-reshuffle na rin ng mga officer. Nag-hire ang company ng mga mas batang officer para maging masigla daw ang atmosphere ng office at magkaroon din ng progress. Para kasing tatamad-tamad na iyong mga matatandang officers namin. Isang araw ay pinatawag kaming lahat ng aming division head para daw sa short meeting. Pagkarating doon ay ipinakilala ang 8 newly hired officers. Mga nasa 25 to 32 years old ang range ng edad ng mga iyon. 3 lalaki at 5 babae at hindi lang basta babae, kundi mga hot babes ang datingan na pwede ngang pagkamalan na mga model din ang mga iyon. To make the story short, ang na-assign sa team namin ay isang 26 years old na dalaga, graduate ng UST with flying colors. Kaya pala, kahit bata pa, ay senior assistant manager na ang rank noon.
Strict siya sa work pero kapag nasa labas ng office ay napakakalog din naman. Isang hapon, naglalakad na ako papunta sa sakayan ng bus nang biglang may gumilid na kotse at binusinahan ako. Ibinaba din noon ang bintana. Pagkasilip ko ay si Ma'am Cha pala. May pagka-Chinese ang beauty niya at matangkad. "Regan, saan ka umuuwi?" Sabi ko naman. "Malati lang po ma'am, nagbo-boarding house lang po." "Tara, sabay ka na sa akin. Kaya po lang ako, pwede kitang idaan doon." "Naku, wag na po ma'am." Sagot ko pa dito. "No, I insist. Para makausap din kita ng personal." Dahil sa medyo sinamahan niya ng pagkaposing ang boses, kaya hindi na ako pumalag pa. Grabe, ang bango ng kotse niya. Bago daw iyon, kasama sa package deal na ino-offer sa kanya ng aming kumpanya. Dahil sa medyo naipit kami sa traffic, ay naparami ang aming kwentuhan. Tapos noong nasa Malate na kami, ay sabi niya sa akin, Regan, may I know if may mahalaga ka bang gagawin ngayong gabi?" Sabi ko naman, Wala naman po. Pwede bang samahan mo ako saglit? Gusto ko lang mag-unwind sa isa sa mga bar dito sa Malate. Gusto ko yung malapit sa bay." Okay lang po ma'am. Huwag mo na akong tawaging ma'am kapag nasa labas na tayo ng office. Kunyari na lang, magkaibigan lang tayo. Chia na lang ang itawag mo sa akin." Sige po, noted po." "Huwag mo na rin lagyan ng po. Ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo. Hindi naman yun sobrang katandaan, no?" Sabay tawanan nito na lalong nagpaganda sa kanya dahil lumabas iyong maliit pero malalim niyang dimple. Pumasok na nga kami sa isang bar. May live band doon. Noong simula ay simpleng kwentuhan lang, pero dahil sa maingay ang lugar, kaya kapag magsasalita ay kailangan namin ilapit ang bibig namin sa tenga ng isa't isa para magkarinigan. Noong lumalim na ang gabi ay napansin kong lasing na siya at mukhang hindi nakakayaning mag-drive. Kaya sabi ko sa kanya na ihahatid ko na siya at ako na ang magdadrive. Natawa naman siya at sinabing siya nga daw ang nag-offer na ihahatid ako, tapos ngayon ay siya na tuloy ang ihahatid ko. Sabi ko naman na okay lang yon. Isang sakay lang naman ng jeep mula Quiapo pabalik sa area ng Malate kung nasaan ang boarding house ko. Kaya ako na nga ang nag-drive papauwi. Pagkarating ko doon sa compound ay itinuro niya na ang kanyang unit. Apartment iyon, tapos nasa second floor ang unit niya. Kaya aakyat pa. Dahil nga hindi na siya makatayo ng diretsyo, kaya napilitan akong ihatid na siya sa unit niya. Isinandal ko muna siya sa tabi, tapos nagpark ako doon sa parking slot na tinuro niya. Tapos inalalayan ko siya papaakyat. Habang nakasampay ang kamay niya sa akin, ay naaamoy ko ang pabango niya na kahit gabi na ay mabango pa rin. Maging ang buhok niya ay parang hindi tinablan ng amoy na sigarilyo doon sa bar. Pagkabukas ng pinto ay nagulat ako dahil ang lapad pala ng unit niya. Sabi niya naman na siya lang daw mag-isa kasi sem break at umuwi ng Pampanga ang kapatid niyang babae. Dalawa lang daw sila na nakatira doon. Kaya inalapag ko muna siya sa isang malambot na sofa. Sabi niya naman na pwede ko ba raw siyang ipagtimpla ng kape at magkape na rin daw ako. Sabi ko naman na sige. Pagkapunta ko sa kusina ay wala naman silang thermos na lalagyan ng tubig, pero may nakita akong electric kettle. Kaya
nagpainit na ako ng tubig. Noong makapagtimpla na ako ay bumalik na ako sa sala para tanungin kung gusto niya bang sasupa na magkape o aakayin ko siya sa lamesa. Kaso wala na siya doon. Kaya lumingon ako sa kwarto at nakita kong bukas iyon. Wala naman akong naririnig na kumikilos. Hindi muna ako sumunod doon. Pero nakakalampas na ang 10 minuto ay wala pa rin siya. Kaya dahan-dahan na ako naglakad papunta doon. Dahil baka ano na ang nangyari kay Chia. Pagkasilip ko ay nakita kong nakasalampak na siya sa sahig. Nakapaghubad na ito ng miniskirt. Pero iyong long sleeve niya ay naialis niya na ang botones. Pero hindi niya pa naaalis yon sa katawan niya. Nagsalita naman ako sa may labas ng pinto. Chia, ayos ka lang ba? Sabi niya naman, Regan, pumasok ka rito. Tulungan mo ako magbihis. Hindi ko kasi maalis yung suot ko. Kaya nilapitan ko na ito at inalis ng tuluyan ang suot niyang long sleeve na white. Tapos, nakita kong may hawak din siyang kulay white na t-shirt na mukhang iyon ang kanyang pagbibihisan. Pagkaalis ko ng long sleeve niya, ay tumampad sa akin ang malalaking kambal. Grabe, mas makinis ang katawan niya at maputi rin. Hindi maitatanggi na may dugo nga siyang Chinese. Matapos kong pagfiestahan ang pagtitik sa kanya, ay isinuot ko na sa ulo ang t-shirt niya. Pero kumilis ito at inalis ang lock ng kanyang itaas na panloob. Sa harap pala ang lock noon, kaya madali lang naalis. E di mas nakita ko pa, lalo ang hindi ko dapat makita. Binuhat ko siya at inupo sa kama. Kasi ang plano ko ay bibihisin ko lang siya, tapos iinumin ko lang yung kape at aalis na ako. Kaso noong pagkaangat ko sa kanya ay niyakap niya ako at humiga. At sa pagkakataon na iyon ay nahila ako papadapa sa kanya. Hinila niya ang ulo ko, dahil sa hindi ko pa rin na isusuot ang white na t-shirt sa kanya, ay literal na nakadapa ako sa walang balot niyang katawan. Pang-ibaba lang ang meron siya. Inampi niya ako ng todo na parang uhaw na uhaw. Gustong gusto ko siyang patulan pero naisip kong mali iyon dahil nga boss ko siya at isa pa lasing nga siya. Di parang pagsasamantala naman iyon na kahinaan ng isang babae. Kaso dahil sa bango niya at lambot ng labi ay hindi ko alam na nadala na pala ako. At hindi inaasahang sa pagkakataon ay nangyari na ang hindi dapat mangyari. Nawala na rin ako noon sa sarili, kaya pinagbigyan ko na ang gusto niyang mangyari, na ilabas ang mainit na temperatura sa loob ng kanyang silid. Wala din naman akong pang-iilangan dahil kami lang naman dalawa roon. Hindi ko nga alam kung paano nangyari dahil noong pagkarating namin ay para siyang lantang gulay na nanghihina. Pero noong nagliliyab na kami, ay todo-todo na ang ginagawa niyang panlalaban. Mas natatalo pa nga ako dahil sobrang pagka-agresibo niya. Dahil sa nakainom ako, kaya matagal ako bago natapos at nasabayan niya rin naman iyon. Kaya noong makatapos ay
Napasubsob na lang din ako sa higaan niya. Nakatulog na rin kami pareho pagkatapos at noong madaling araw nang maalimpungatan ako ay muli na naman naming naulit. Babangon na kasi sana ako noon para umuwi na. Ngunit hinila niya ulit ako pabalik. Kaya muli na namang naging isa ang aming pinagsanib na katawan. Noong makatapos ay muli kaming nakatulog. Nagising na lang ako nung pakiramdam kong nilalakad-lakad niya ang kanyang daliri sa dibdib ko. Pagkamulat ko ng mata ay sabi niya, "Hi Regan, thanks sa paghatid sa akin ha. Hindi mo lang ako sa bahay hinatid, kundi paulit-ulit mo akong hinatid sa langit." Kasabay ng mapang-akit ng ngiti nito na nagpainit na naman ng aking katawan at hindi nga nagtagal ay nag-isa na naman ang aming katawan. Iba kasi ang dating ni Chia sa akin, yung tipong magkatitigan lang kami ay alam na namin agad ang gustong mangyari ng aming mga katawan. Sabado naman ng araw na iyon kaya walang iisipin. Pwedeng magbabad sa higaan maghapon. At pasado 3:00 na nga ako umuwi sa boarding house. Dinala ko na lang ang mga labahan ko sa laundry shop tapos muli na akong natulog. Pasado 9:00 na ako noong nagising at lumabas para kumain. Habang kumakain ay nakita kong may text si Chia sa akin. "Hi handsome, how are you?" Napangiti naman ako sa text niya. Habang umunguya ng pagkain at nagreply ako ng "Okay naman, kakagising lang. Nandito ako ngayon sa isang karinderya kumakain." Sabi niya naman, "So, mahaba na ang naging tulog mo?" "Yup," sagot ko naman. "Can I pick you up? Mag-isa lang ako rito sa bahay. Pwede tayong mag-chill kaunti at mag-wine na rin dito para hindi na mabigat." Sabi ko naman, sige, no problem." Tapos binigay ko sa kanya ang street at landmark kung saan niya ako susunduin. Matapos kong makakain ay naligo na ako ng mabilisan at nagbihis. Sigurado naman kasi na isang umaatikabong na digmaan ang naghihintay sa akin doon sa bahay ni Chia. Ilang minuto lang nung tumambay ako sa tapat ng boarding house ay dumating na nga si Chia. Pagkapasok ko sa kotse niya ay agad niya akong hinila sa aking kwelyo at agad niya akong siniil. Nagulat naman ako dahil hindi ko akalain na ituturing niya na ako na parang boyfriend. Dumaan muna kami sa isang tindahan ng litsyong manok para raw may makain kami in case na gutumin. Pagkarating sa apartment ay inasahan ko na mag-iinom muna kami kaunti at kapag naging tipsy ay tsaka kami magsasanib. Pero mali pala ako ng inakala. Dahil pagkapasok ko pa lang sa bahay niya ay hinila na agad ako sa kwarto niya. Wala nang usap-usap, binalatan na ako agad at pinapak ng todo-todo. Napapangiti na lang ako habang nakamasid sa kanya. Isang napakahinhin na dalagang tsinita na isa palang mabangis na tigre sa loob ng madilim na silid. Kung gaano siya ka-agresibo noong nakaraang gabi, ay triple pa ang ipinakita niya noong gabing iyon. Tumagal kami ng halos 2 oras sa silid at talagang napagod ako noong natapos. Inaya niya ako sa sala para doon raw kami mag-inom. May aircon din naman doon kaya relax pa rin doon stay. Wine at beer lang ang iniinom namin para pang parelax. At noong maghating gabi ay nag-aya na siyang matulog dahil inaantok na raw siya.
Ang buong akala ko ay literal na tulog na agad ang gagawin. Pero mali ako. Gusto niyang makaisa uli para raw maging masarap ang tulog kaya pinagbigyan ko naman. Kinabukasan ay ganun ulit. Hapon na ako umuwi sa boarding house ko. Noong sumapit ang Lunes ay hindi ko alam kung anong magiging treatment namin ni Chia sa isa't isa. Pero nagulat ako dahil balik na naman ang pagiging strict niya. Agad nagpatawag ng meeting sa buong team namin. Nag-follow up siya ng mga pending. Dahil sa isa ako sa may mga pending ng monthly report, kaya kasama ako sa mga sinermonan niya. Hindi ako makapaniwala dahil pwede palang paghiwalayin ang emosyon ng ganon. Matapos ang meeting, ay balik na agad sa kanya-kanyang pwesto. Ako naman ay subsub na sa trabaho dahil nasabon talaga ako ng bongga ni Chia dahil sa delayed ang report ko. Noong makaramdam ako ng pagkauhaw, ay uminom muna ako tsaka tiningnan ng cellphone ko sa pedestal. Nakita kong may text si Chia. Ang nakalagay ay, "I'm sorry, trabaho lang. I love you." Nagreply lang ako ng emoticon na heart, tapos balik ulit sa trabaho. Kailangan ko kasing matapos agad iyon dahil sa Wednesday ay may meeting ulit kami at follow up ng mga reports. Ayokong masermonan ulit ng todo. Noong sumapit ang Wednesday ay hindi na ako sinormonan. Tapos sabi ni Chia, "Regan, after ng meeting na ito, sumunod ka na sa akin sa office ko. May ibibigay ako sa iyong special assignment." "Yes po ma'am," sagot ko naman. After ng meeting ay pumunta ako sa office niya. Naka-closed door naman iyon, pero wala siya roon. Kaya umupo na lang muna ako sa sofa. Lumipas pa ang ilang minuto bago bumukas ang pinto. Si Ma'am Chia na iyon. Dala ang kanyang kikay kit, mukhang galing sa CR at napakabango nito. Noong mailapag na ang mga dala, ay doon ako nagsalita. "Ma'am, ano po yung special assignment na ibibigay niyo sa akin?" Lumapit siya sa pinto at inilak iyon. At bigla na nga siyang lumapit sa akin at siniil ako ng todo. "I miss you so much, Regan. Gusto ko nang hilahin ang mga araw para maging Friday night na." Sabi ko naman, bakit pa natin hinihintay ang Friday night? Pwede namang dito na sa office mo." "No, Regan, hindi pwede. Anytime ay maaaring mag-surprise visit ang division head. Tsaka baka mahuli pa tayo at baka masasanti pa tayong dalawa sa trabaho." Wika niya pa, sabay ipinagpatuloy ang siil. Makalipas ang ilang minuto, ay naririnig na namin na tila nagkakaingay sa labas. Inayos agad ni Ma'am Chia ang kanyang sarili, tapos marahang inirelease ang lock ng pinto at pinaupo ako sa visitor's chair. Siya naman ay nasa upuan niya na mismo na nakaupo. Tamang-tama lang na may nakuha siyang folder at bumukas ang pintuan. "Hi Chia, how are you?" Bungad pa ng division head namin. "I'm fine, sir." "Oh, Regan, narito ka pala." "Yes, sir." "Sir, si Regan ang napili kong gagawa noong special project na pagre-review ng old accounts." "Oo, tama yan, Chia. That's good, that's good." Isa nga si Regan sa pinakamagaling pagdating sa pagre-review ng mga documents. "O sige, napadaan lang ako at may pupuntahan pa akong next meeting sa other department." Wika pa ng division head namin, tapos umalis na. Inabot naman sa akin ni Chia ang makapal na folder at isang bond paper kung saan nakasulat ang mga documents na kailangan kong i-prioritize sa pagre-review.
Tapos sinabi niyang bumalik na raw ako sa table ko dahil marami pa siyang gagawin. Ang nangyari noon ay inassign sa akin ni Chia ang special project, tapos ang daily task ko ay ipinasa sa mga kasama ko. Kinahaponan ay nalaman kong kailangan ko pala iyon i-overtime mula Monday to Thursday. Bale, Friday lang ako hindi required na mag-overtime. At si Chia din mismo ang nagsiset noon kaya mukhang may ideya na ako sa balak niya. Kinagabihan nga noon ay nag-overtime ako at kami na lang dalawa ni Chia ang nasa buong department. Kaya naman noong sumapit ang alas 8 ay tinawag niya ako at pinapunta sa kanyang office. Ang buong akala ko ay may bago siyang instruction pero iba ang naabutan ko. Pambahay na lang siya ng suot at napakabango. Agad siya naglock ng pintuan tapos binaluhong na agad ako. Wala akong nagawa kundi manlaban na rin. Pakiramdam ko ay nawala lahat ng pagod ko sa katawan. Pero dahil nasa office pa kami, hindi pwedeng anli biyahing langit. Mabilisan lang iyon, 2 rounds na, tumagal ng almost half hour. Matapos makaraos ay pinakain niya na ako dahil may nakahandang pagkain na rin siya. Sosyal ang pagkain namin. Lalo at naka-charge naman iyon sa budget ng office namin. Maliban din sa overtime pay, ay kinargahan niya na rin ako ng meal allowance sa tuwing mag-overtime ako. Kaya malaki-laki ang nakukuha kong sahod. Kapag sumapit na ng Friday night, ay magkasabay na kaming umuwi ng 7 p.m. para wala nang makakakita sa amin na magkasama sa kotse niya. Tapos, diretso na kami sa apartment niya. Nagtagal ang ganong ugnayan namin ng mahigit 1 taon. Hanggang sa isang araw ay nagulat ako dahil may dumaan sa area namin na isang tisoy na lalaki at mukhang mayaman ang porma. Dire-diretso iyon sa office ni Ma'am Chia, tapos nagsara na sila ng pinto. Nakita kong nagbubulungan ang mga kasama ko at sinabi nilang alam na raw, malamang may digmaan daw sa loob. Ako naman ay sobrang nasasaktan pero inisip ko na hindi siguro. Baka naman client lang kasi wala pa namang nababanggit sa akin si Chia na may boyfriend siya. At sa pinapakita niyang sobrang paglalambing sa akin, ay iniisip ko na baka may relasyon na nga kami pero wala lang label. Pasado alas 5, nagpaalam na sa amin si Chia. Maaga raw siyang uuwi dahil may lakad pa siya. Tapos noong nakasalubong niya ang kaibigan niyang supervisor din sa kabilang department, ay narinig kong ipinakilala niya ang lalaki. Fiancé niya raw at kakauwi lang galing abroad. Pakiramdam ko ay sasabog ang puso ko sa sobrang selos. Akala ko kasi kami ang magkarelasyon. Yun pala, palipas oras na lang ako at tagapagtanggal ng init sa kanyang katawan. Pagkatapos ng araw na iyon, ay nag-file na si Ma'am Chia ng 2 weeks leave dahil magbabakasyon daw sila sa Palawan. Tapos may iba pang lugar na pupuntahan. Mas lalo na akong nasaktan. Ibig sabihin, susulitin nila ang mga araw na iyon para ipagsanib ang isa't isa. Nasabi ko na lang sa sarili ko na bakit kasi ako umasa. Wala rin namang ipinangako na kahit ano sa akin si Chia. Noong magbalik siya sa office, ay may pasalubong na ibinigay, tag-iisa sa amin. Tinanggap ko iyon pero ipinakita ko sa kanya na wala ako sa mood na kausapin. Noong pagtalikod niya nga, ay ibinigay ko sa katabi ko yung pasalubong na binigay ni Chia sa akin. Sinabi ko na lang na
hindi ako mahilig sa matamis. Kinagabihan noon ay nag-overtime ulit ako. Pinapunta niya ako sa office. Tinatanong niya kung ano raw ba ang problema ko. Di syempre, hindi na ako nagpaka-plastic pa. Sinabi ko na nagsiselos ako at sabi niya naman na bakit naman daw wala naman kaming relasyon. Iyong sa amin ay isang ugnayan na walang pananagutan. May fiancé daw talaga siya, kaso matagal bago umuwi at after 5 years, ang schedule nila para magpakasal. Tinanong niya ako kung gusto ko na raw bang putulin ang aming ugnayan sa dilim. Sabi ko naman na ayoko. Sabi niya naman na ipagpatuloy namin iyon basta't wag ko siyang bibigyan ng rules at pagbabawalan sa kahit ano dahil hindi naman kami in relationship. Simple affair lang iyon na walang commitment. Naisip ko naman na wala namang mawawala sa akin sa ganoong sitwasyon dahil ako ang lalaki. Hindi naman ako malalapag at may makukuha pa ako. Dahil palaging positive ang rating review na ibinibigay sa akin ni Chia, idagdag pa na mas malaki ang kinikita ko dahil sa kanya. Dahil nga si Chia ang nag-approve ng meal allowance ko gabi-gabi at bakit pa ako magrereklamo? May libreng palabas init pa tuwing weekend at walang pananagutan kahit anong mangyari. Magmula nga noon ay naging malinaw na sa amin ang aming ugnayan hanggang sa ganun lang kami at walang commitment. Pero ang hindi lang maganda dahil si Chia ang naglagay ng rules sa akin, hindi ako pwedeng makipagrelasyon o makipag-ugnayan sa iba dahil ayaw niya raw na magkasakit siya kapag nahawa ako ng sakit mula sa iba. Kaya ang nangyari ay para tuloy akong naging katulong niya habang siya ay malaya. Natapos din naman ang ugnayan na iyon noong magpakasal sina Chia at ang boyfriend niya. At doon na nga sila nanirahan sa Canada. Hanggang dito na lang, Miss Angel, ang kwento kong ito. Gumagalang, Rega ng Mandaluyong. Ayun my loves, isa na namang magandang kwento ang ating natunghayan. Naway, nagustuhan nyo ang kwento at siguraduhin nakasubscribe na po kayo dito ha. At bago matapos ang video, mag-iwan ka na rin ng bakas o kahit munting mensahe tungkol sa kwento o kahit pagbati lang para sa akin. Isang malaking kaligayahan na iyon para sa akin. Maraming salamat sa iyong pakikinig, my loves. See you in the next story. This is your story, your hidden desire. I love you all.